So mga guys, kamusta na po kayo? Ayan, live na naman po tayo for another topic na naman. At eto mga guys, ang topic po natin, sabi po ng mga Didi Sheets, next president daw si Saramao. At eto, agree ba kayo mga ka-admin na next president daw si Saramao? At AFP naghahanda para sa posible or nakaambang na pagsakop ng China sa ating isla. No? So, yan po ang ating topic mga guys. No? Saglit lang mga guys. Pagtingin ko sana parang ang putla-putla ako naman. Maglagay nga ako ng konting lipstick para naman maganda-ganda naman ako. No? Parang namumutla ako mga guys. Saglit ah. Maglagay lang tayong konting lipstick. Saglit guys. Yan. Parang parang namumutla ako. No? Yan. Ray Edralyn Ramos. Ang sabi niya, no way. Yan. Tama nga talaga. No way talaga. Ray Edralyn Ramos. Marami pong salamat sa pag-send niyo ng 100 stars. No? Ray Edralyn Ramos. Marami pong salamat sa 100 stars. No? Buena mano. Yan. Salamat po. No? So, mga kaibigan, ayan nga, unahin po natin itong topic na, yung unang topic natin, no, tungkol dito sa sinasabing ng itong mga DD Sheets, mga kaibigan, na si Sara Mao daw ang magiging next president. Kasi nga, mga kaibigan, ang pinagmamalaki nila ngayon ay yung survey daw ay nangunguna daw, mga kaibigan, top government official daw, si Sara Mao. At patuloy daw na andun pa rin daw ang tiwala ng mga Filipino sa kanya. Pero sabi ko nga kahapon, parang iba naman yung nakikita ko. Kasi mga guys, iba tayo ay tambay sa social media dahil nga tayo po ay isang political commentator or komentarista. So, kailangan po nating manood-nood ng mga lahat po ng platform. Yan. Hindi naman lahat kasi wala naman ako sa ibang platform eh. TikTok, kababago lang ng TikTok ko. So, ino-observe ko yan. And then mga guys, may nagpo-post about Sara Duterte, the next president. Alam mo ba naman, pag tiningnan mo ang mga komento, lahat halos negative. Kaunti lang, mabibilang mo lang sa daliri ng iyong mga kamay ang nag-a-agree na si Sara ay will be next president. So, ibig sabihin mga guys, no? Gising na rin yung mga tao. So, hindi na pwede tayong daan-daanin sa mga pa-survey na yan. Kasi gising na yung tao. Hindi na nila pwedeng lokohin at i-condition ang ating mga mind, no? Dahil tayo ay mga gising na. And then mga guys, no? Bukod pa dyan, makikita mo na ang mga Filipino ngayon, merong lumabas na bagong survey. Mga guys, di ko lang mapakita dito, no? Pero i-research nyo na lang yan. May lumabas na bagong survey na talaga namang ilang percent yun? 56 or 60% na ang mga Filipino ay nagsasabing papasukin na ang ICC. At gusto ng mga Filipino na pumasok na talaga dito ang ICC. So, ibig sabihin, namumulat na rin ang mga ng mga Filipino. Mulat na. Kung dati ay maraming nagtatanggol dito kay kanilang Tatay Digong daw, no? Maraming nagtatanggol noon na ayaw nilang papasukin ng ICC. Pero ngayon, mga guys, majority of the Filipino wants the ICC to come here in the Philippines para talagang malagyan na ng justice, matuldukan na talaga ang mga ginawa noon, no, ng yung paglabag sa human rights, no, mga EJK. Mga kaibigan, sabi ko nga, naalala ko nga, no, Kian de los Santos, 17 years old, isang grade 11, walang baril. Anong sabi ng mga witness? Ano yung nakita sa mga CCTV? Binigyan ng baril at siya ay pinilit na magpaputok. Pagkatapos mga guys, pinatakbo siya, and then nung tumakbo na siya, pinaputokan siya ngayon sa likuran. So makikita mo mga guys na, wow, 17 years old. Malaki pa ang future niyan. Kung sakaling totoong adik yan, just in case na totoong adik, no? Sakali lang.
pwede mong ilagay yan sa rehab. And then, magbabago pa yan. Malay mo, maging Pangulo pa ng Pilipinas someday, di ba? Pero sa ginawa ng Duterte administration, mga kaibigan, ay para na niyang sinabi, oh, ako ang Diyos. Hanggang dyan lang ang buhay mo. Wala ka ng karapatan na magkaroon ng second chances. Wala ka ng karapatan para mabuhay sa mundo. Hanggang dyan ka na lang. Babawiin ko na ang buhay mo. Sa ginawa ni Duterte, mga kaibigan, para siyang naging Diyos. Diyos siya ng kanyang sarili at ng mga maliliit na tao na kanyang pinaganon, di ba? Kasi nga, tinuldukan na niya ang buhay. Knowing na ang nagbigay ng buhay natin ay ang Panginoong Jesus, ang Ama, ang ating Panginoong nasa langit. No? God the Father, the maker of heaven and earth. Mga kaibigan, siya ang nagbigay ng ating buhay. Pero tinuldukan ang kanilang buhay ng isang Pangulo na walang pakialam sa human rights. Isang Pangulo na walang pakialam sa mga mahihirap. Walang pakialam kahit na mga matay ang mga yan at may mga collateral damage. Wala siyang pakialam. Ganyan ang gusto niyang Pangulo? Oh. So, kung ano ang puno, siya din ang bunga. Kung ang puno, mahilig sa kill. Malamang, ganun din ang anak. Yung puno, ang daming mga armas. So, yung bunga, may mga armas din. Inday Sara Duterte, ang daming armas, mga kaibigan, di ba? Na i-vlog natin, ang daming armas. Diba? So, hindi yan ang topic natin ngayon, no? Dahil na-topic na natin yan kagabi. So, eto, balik tayo mga kaibigan, na bakit hindi tayo naniniwala sa sinasabi nila na mataas daw ang trust rating, mataas daw ang performance rating. Hello mga kaibigan, wala namang lokohan. Pare, wala namang lokohan. Alam naman natin kung paano yung performance ng DepEd ngayon, di ba? Oh, isa-isahin pa ba natin? Oh, ang sasabihin ko lang yung mga yung mga talagang sumikat, no? Oh, yung katulad ng pangungulelat natin sa PISA. International standard yan, mga kaibigan. Nangungulelat tayo sa PISA. Na noon naman, sa panahon ni President Marcos Sr., talaga naman mga kaibigan, isa tayo sa nangunguna. So ano ngayon? Ano na? Ang daming kapalpakan ng DepEd, mga kaibigan. Alam niyo yan, di ba? So, hindi ko na uulitin ulit kasi na-i-vlog ko na yan, no? Search na lang kayo sa mga vlogs ko at mapapanood nyo yung mga yan. Na-i-vlog ko na yan, eh. So, eto, minamind conditioning nila ang mga tao na kesyo si Sara Duterte daw, magiging Pangulo daw ng Pilipinas sa 2028 kasi daw, yung may nagsabi pang DD shit, beauty and brain. Hello! Baka naman beauty lang. Nasaan naman ang brain? Nasaan ang brain? Mga kaibigan, Risa Hontiveros nga lang, hindi siya umuubre. Sa totoo lang nung pumunta siya doon sa Senate at tinatanong siya, mga kaibigan, hindi niya masagot. To the point na simple, very basic ang tanong. Hindi niya masagot. Ano sabi niya? Sasagot daw yung kanyang USEC, yung kanyang ASEC. Ano sabi ni Risa? I want you to answer this question. Very basic lang naman ito. Very basic, pero hindi niya kayang sagutin. No wonder kapag siya ay tinatanong, ini-interview, palagi siyang no comment. No comment. Ganun pa yung kamay niya. No comment. No comment. Magaling sa no comment. So mga kaibigan, ganyan ba magiging Pangulo ng Pilipinas? Laging no comment, hindi siya marunong mag-express ng kanyang nasa sa loobin at ng nasa kanyang brain. Baka naman talagang walang laman ng utak. Kaya wala siyang ma-express, di ba?
Kasi mga kaibigan, paano ka nga naman magsasalita at hahayag yung laman ng utak mo kung wala ka naman talagang alam na isagot? Kaya no comment ka na lang. No comment, no comment, no comment. Sabi ko nga sa inyo mga kaibigan between Lenny and her, ay mas hanga ako kay Lenny ngayon, na-realize ko. At least si Lenny, mga kaibigan, hindi siya nagsasabi ng no comment. Ibato mo sa kanya lahat ng mga questions. Ang bilis sumagot. Sumasagot ka agad. Hindi natatakot maging lutang. May mga instances na nagiging lutang siya. Baka wala lang siya sa kanyang presence of mind. Pero sabi ko nga sa inyo, pwede yung i-practice. Pwede niyang pag-aralan yun kung paano. No? Para hindi siya maging lutang. Pwede niyang i-practice yun. At pag-aralan kung paano yan. Meron tayong mga seminars tungkol sa ganyan. Pero, kapag wala talagang laman ng utak mo, anong ilalabas mo? Wala. Wala kang ilalabas. Wala kang sasabihin. So, no comment ka na lang. No? No comment ka na lang kasi wala ka naman talagang ilalabas. Wala naman talagang laman ng utak ng Vice Presidente. Puro ganda lang. Hey, hello? Magpapatakbo ka ng Pilipinas, ganda lang? Hindi pwede. Hindi pwedeng ganda lang. Pag magpapatakbo ka ng Pilipinas, kailangan mo ng brain. Marami naman tayong Pangulo ng Pilipinas na hindi naman gwapo. Pero may ganito. Diba? O, si Noynoy Aquino, tinatawag siyang Abnoy, diba? Abnoy daw. Pero hello, Abnoy, tinatawag niyong Abnoy, pero kahit papano, matalino si Noynoy. Mga kaibigan, matalino si Noynoy Aquino. Diba? Pero itong Vice President ngayon, mga kaibigan, si Sara Mao, ay nangangarap maging Pangulo ng Pilipinas na kahit yung mga reporter lang dito, hindi niya kayang sagutin. Puro no comment, no comment. Hello, pagdating mo ng ibang bansa, ano na ang isasagot mo? Wala? Pwede ba yung no comment ka lang ng no comment? Hello! Huwag mo naman ipahiya ang Pilipino. Huwag mo ipahiya ang Pilipinas dahil ang mga Pilipino ay kilala bilang mga matatalinong tao. Hindi lang mga matatapang, kundi matatalinong tao. Pagkatapos, ay mga kaibigan, sa bagay na alala ko sa panahon ni Duterte, yung ama, yung tatay digong nyo. Sa panahon ni Duterte, alam mo ba mga kaibigan, hindi siya pinapansin. Pag pumupunta siya sa ibang mga lugar, sa ibang bansa, kapag pumupunta siya doon, meron siyang working visit, hindi siya pinapansin, tinatalikuran siya. Mga kaibigan, hindi siya ganun ka-lovable. Ayaw sa kanya ng mga world leaders. And even, mga kaibigan, maraming nakapuna niyan, Maraming nakapuna niyan yung mga sumasama, mga kaibigan, sa convoy ng Pangulo. Talagang tinatalikuran daw siya. And isang nakapuna niya, si Richard Hader yan. Kasi palagi siyang sumasama, noon sa mga ganyan. At hinahanap nga nila si Duterte. Nasaan ba si Duterte? Hinahanap daw. Andito na lahat ng mga, andito lahat ng mga leaders, mga presidents. Si Duterte, nasaan na? Take note, dumalo siya, mga kaibigan. Pero, hindi siya pumunta. Ang ginawa niya, power nap sa kanyang first class hotel. Power nap ang tawag nila. At sila pa ang galit. Nung sinita sila, mga kaibigan, bakit natutulog si Duterte? Ang galit pa sila, mga kaibigan. Bakit daw gano'n? Nagpa-power nap lang daw ang Pangulo. Take note, ang tawag nila, power nap. Tayo pa ang galit. Lumalabas ngayon, mga kaibigan, nag-working visit siya, mga kaibigan, para magsayang ng taxes ng taong bayan. Kasi, natutulog! Natutulog sa kanyang hotel at hindi siya uma-attend sa mga meetings. So, nagsasayang siya ng tax ng taong bayan. Di ba? Natutulog!
natutulog. As in, natutulog siya sa kanyang hotel. Pumunta pa siya doon, mga kaibigan. Pumunta pa siya sa ibang bansa para lang matulog. Kaya naman pala mga kaibigan, walang investments, no? In the time of Duterte, mga kaibigan, walang investments. Yung nangako sa kanya na China, hello, ano lang ang na-invest niyan? Tulay sa Binondo. 3 lang na malalaking project ang na-invest. At eto pa, ang masama pa nito, yung mga trabahador, puro inchik. Wala man lang nag-benefit ng mga Pilipino, mga kaibigan. Puro in-check. Ang engineers, in-check. Yung mga foreman, in-check. In-check ang nag-benefit. Diba? So, yan mga kaibigan, wala tayong napala sa panahon ni Duterte. As in, wala pong mga nailagay dito na mga investments ang mga foreign countries dahil nga iniiwasan nila si Duterte. Kasi siguro pagtingin nila, ano ba to? Leader ng Pilipinas, no? Parang engot. Pagkatapos mga kaibigan, mumurahin ka, di ba? Ayaw nila ng ganon. Pero ngayon ang ating Pangulo ay nagkakandara pa ang mga world leaders. Nagkakandara pa sila mga kaibigan. At talagang very eager silang ma-meet ang ating Pangulo. The most exciting president. Nadali, tingnan ko yung may video ako niyan. Ang ating Pangulo daw ngayon, PBBM. The most likable, the most, sandali tingnan ko kung andito yung video ko kung naiano ko ba, sandali tingnan ko mga kaibigan, para paparinig ko sa inyo, baka sabihin nyo, niloloko ko kayo no? Sana nandito, sandali saglit mga guys, grabe ngayon mga kaibigan, yung nila sa ating Pangulo, talagang hinahangaan ng buong mundo ang ating Pangulo ngayon. Grabe, sobra mga kaibigan, hinahangaan talaga. Nakaw, parang hindi ko siya na-save. Ay, mga kaibigan. Nandito siya sa cellphone na gamit ko ngayon. So, hindi ko siya maipakita. Nandyan siya sa cellphone ko. Nagamit ko ngayon, mga kaibigan, no? Siguro, ipopost ko na lang siguro siya, no? Tama po kayo, ma'am. Nabalitaan ko nga po ang construction workers na trainees. 1K ang isang araw, samantalang mga Pinoy wala pa 500 ang isang araw. Yes, okay. Tama po yan. Antonio Binosa Jr., good PM po. Ma'am, good PM din sa'yo. And Mary Rose Andres Gakutan, natutulog. Yes po, natutulog siya, si Duterte. Nagsayang ng taxpayers para lang matulog, mga kaibigan, doon sa ibang bansa. No? Ganyan po. So, mabalik tayo kay Saramao. So, mga kaibigan, ang nangyayari ngayon, mga kaibigan, ay mind conditioning. Mind condition nila ang mga tao na si Saramao daw ay magiging Pangulo ng Pilipinas sa 2028. Pero mga kababayan, hindi ako naniniwala dyan dahil nakikita ako sa social media kung gaano sila ngayon hate na hate sa kanilang mga tao. Hate na hate sa kanila ang taong bayan dahil sa mga issues ngayon, mga kaibigan. Number 1, yung nangyayari sa West Philippine Sea. Unang-una mga kaibigan, bago natin puntahan yung sa West Philippine Sea, no, yung naghahanda ang ating Armed Forces of the Philippines, no, para ipagtanggol ang ating bansa kasi may nakaambang na pananakop ng China. The Chinese government, mga kaibigan, they were scrouching, no? Unti-unti nilang ginagapang ang ating mga teritoryo. So mamaya natin pag-usapan, no? So mga kaibigan, ito muna kay Saramao, no? So si Saramao, mga kaibigan, bakit nasa hot seat siya ngayon? Bakit hindi siya mananalo next election? Unang-una, mga kaibigan, ito yung issue kay Saramao. Unang-una,
Na-vlog ko na to mga kaibigan. Siguro yung mga nakapanood nito, alam nyo na, no? Na-vlog ko na to. Pero papahapyaw lang natin. Unang-una, first issue kay Sara Mao. Bakit hindi siya iboboto ng mga tao? Unang-una, kinakampihan niya yung isang tao na allegedly ay rapist. At allegedly ay involved sa cash smuggling, human trafficking, at sa pagtutorture sa mga kanya mga members na hindi makakahit nung quota. In short, mga kaibigan, si Sara Mao, kinakampihan niya yung isang tao na wanted sa Amerika. Wanted ng FBI. Kinakampihan ni Sara Mao ang isang tao na sinasabi na son of God, na siya daw ang may-ari ng sanlibutan, may-ari ng ating mga kaluluwa, at siya daw ang may-ari ng lahat ng gold sa buong mundo. Mga kaibigan, kinakampihan yan ni Sara Mao. Samantalang sinasabi niya noon, 2016, na siya ay isang rape victim. Rape victim? Mga kaibigan, kung totoong rape victim si Sara Mao, bakit kinakampihan niya yung isang tao na maraming aligasyon ng pangre-rape sa mga kabataan, ng mga babae? Di ba mga kaibigan, makes sense. Kasi kung talagang ikaw ay talagang totoong na rape, o totoo ba talaga na rape siya, o baka drama lang niya ito, mga kaibigan, para maawa sa kanya, para nang sa ganun mga kaibigan ay parang magkaroon ng justification ang isang rape victim para iboto si Duterte. Kasi nangyari ito mga kaibigan na umamin siya na na-rape daw siya. 2016 ito nangyari. Nung panahon na si Duterte ay tumatakbo, no? Sa pagkapangulo. At merong isang Australian missionary noon na napakaganda na ginahasa mga kaibigan. No? Tapos pinatay. And then itong si Duterte, nag-joke. Ang sabi niya, ang napakaganda daw ng Australian, sayang daw, sana bago daw napatay yung Australian, dapat nauna man lang daw siya sa pila. Nauna daw sana siya sa pila bago daw sana napatay. See? So, namatay na nga yung babae, Australian missionary. Na-rape na nga siya. Pagkatapos meron pang isang taong magjo-joke ng ganito. Yun ang dahilan kung bakit si Sara ay nagsalita na hindi naman daw yun. Bakit nga daw siya rape victim siya. Pero iboboto pa rin daw niya si Pangulong Duterte. Dahil daw kesyo ganito, ganyan-ganyan. Dami niya mga sinasabi. So mga kaibigan, rape victim ka? Are you sure that you are a rape victim? Tapos ngayon sinasabi niya, mabait naman daw si Kibuloy daw ay dinadahas, wala daw justice, hinatulan na raw. Hello? Yung nang-rape sa'yo, siguro naman, bago ka ni-rape nun, hindi mo akalain na yung taong yun ang mangre-rape sa'yo. Diba? Karamihan ganun mga kaibigan eh. O meron pang ama, nire-rape yung anak. Maraming ganyang cases. Yung lolo, ni-rape yung anak niya. Yung tito, ni-rape yung pamangkin niya. Maraming ganyan. Mga nagpapakita sila ng kabaitan. Pero mga kaibigan, meron palang motibo. Diba? So, paano sasabihin ni Sara Duterte na itong si Apollo Kibuloy ay talagang mabuting tao? Baka naman mabuti lang sa inyo. Pero, hindi ibig sabihin na mabuti siya sa inyo ay mabuti din siya sa ibang tao. Diba? Hindi yun, kumbaga mga kaibigan, hindi yun automatic na kapag ang isang tao mabuti kay Juan, ay magiging mabuti din siya kay Pedro. Diba? Makes sense mga kababayan. Pero ito, hinuhusgahan na agad ni Sara at sabi pa niya, yung mga biktima kuno, hindi na siya nahiya. Babae siya, mga kaibigan. Babae. Paano iboboto ng taong bayan, lalo na ng kababaihan, ang isang babae na kumakampi pa doon sa di umano ay rapist?
Na mabuti sana kung walang mga napatunayan. Mabuti sana kung walang mga naging ebidensya. Ikaso ang tibay ng ebidensya. Kita mo kaya nga wanted siya sa Amerika eh. Kasi sa Amerika, may mga kaso siya at napatunayan na talagang totoo. Na ang ginawa niya ay talagang totoo. Kaya wanted siya. Tapos dito, ang ginagawa niya, mga kaibigan, feeling niya, he's above the law. Feeling niya, Diyos siya, na hindi siya pwedeng kantiin, untouchable. Binastos niya ang Kamara, binastos niya ang Senate. No? Binastos niya lahat, mga kaibigan. Tapos ito, meron pa tayong Vice President of the Philippines na pinagtatanggol ang isang tao na allegedly ay abusado ng gagahasa, di umano. Diba? So doon pa lang magtatanong ka na kung babae ka Pero kung tanga ka, kung ikaw ay tanga, bobo, at talagang mahina ang utak mo, wala ka talagang utak, sige, iboto mo si Sara. Kung tanga ka at bobo, iboto mo si Sara. Yun lang yun, mga kaibigan. Pero kung ikaw ay matalino na tao, lalo na kung halimbawa babae ka, pagkatapos boboto ka sa ganito, babae ka. Hello? Kung hindi kayo kayang proteksyonan at kung hindi kayo kayang ipagtanggol ng babaeng 'yan mula sa mga rapists, aasahan nyo. Wala kayong aasahan na maganda sa babaeng 'yan. Kasi hindi siya magiging patas. Porke kaibigan, dapat wag nang imbestigahan. Porke kaibigan, spare na lang natin yan kasi kaibigan. Ganun ba yun? Hello mga kaibigan, no one is above the law. Sabi ko nga sa inyo, nung nakita ko yung si Laila de Lima, mga kaibigan, nakita ko siya, yung dumaan yung vlog ni Top 1, tapos to ni Top 1. No? Nakita ko si Laila de Lima, mga kaibigan, matapang siyang humarap sa Senado. At nagsasalita siya. Haharap ako sa Senado, ganyan. Matapang. Laila de Lima, babae. Pagkatapos, eto si Kibuloy, claiming na appointed son of God, pero takot. Diba? Yung kanilang mga tropa, bantag, claiming na siya daw ay matapang, pero takot din. Nagtago. Tives. Isa pa, si Tives. Claiming na siya ay matapang, pero nagtago din. So mga kaibigan, mga wala silang bulls. Dinaig pa sila ni Laila de Lima. Kaya alam niyo, sa totoo lang, maganda yung nangyari kay Laila de Lima ngayon. Diba? Wala na yung kaso humina at palagay ko tuloy-tuloy na yan, mga kaibigan. Pero nakapag-serve siya 7 years 7 years din siya na nasa kulungan. Pero itong mga lalaki na Kibuloy, Tives, Bantag, kita nyo ang duduwag, mga kababayan. Mga duwag, mga walang bulls. Katulad ni Duterte, di ba walang bulls? Isinisisi lahat ngayon kay President Marcos tungkol sa ICC. Hello, gagawa-gawa ka ng kasalanan, gagawa-gawa ka ng napakaraming EJK, pagkatapos isisisi mo kay President Marcos. Kung aarestuhin ka man ng ICC, kasalanan mo yan. Ginawa mo yan, pagdusahan mo. Huwag mong isisi sa ibang tao ang mga ginawa mo. Mapagdusahan mo yan. Kaya mga kaibigan, hunos dili kayo yung mga saramaw dyan. Saramaw, boboto talaga kayo sa isang babae na hindi kayang ipagtanggol ang kapwa niya babae. At doon pa talaga kumakampi sa allegedly ay rapist. Diba? Mga kaibigan, wala. Bagsak si Sara Duterte pagdating sa moralidad. Ang kapal pa ng mukha, mga kaibigan. Alam niyo ba, maraming nakapansin, nung
pag-uwi ni President Marcos, no, from Germany at saka from his travel, no, sa German at saka sa Germany at saka Czech Republic. Pag-uwi niya, mga kaibigan, no, 'di ba may sumasalubong, mga kaibigan. Andun si Saramaw. Maraming nakapansin, mga kaibigan, na yung mga government officials aloof, no? Aloof na kay Saramaw. Parang wala nang gustong tumabi sa kanya. At nakita niyo, mga kaibigan, kung napansin niyo nung natapos ng speech ni President Marcos Jr., si Saramaw, mga kaibigan, nakaganon lang siya. Walang lumalapit sa kanya. Hanggang sa nag-exit na lang siya. Siguro nahiya siya, awkward time, kasi parang wala na parang wala nang gustong tumabi sa kanya, parang wala nang gustong makadikit sa kanya, kasi baka mamaya gawa naman ng masama, no, ng kanyang mga pamilya, 'di ba? So, kitang-kita natin na parang pati yung mga kabinete ni President Marcos Jr., mga kaibigan, pati sila parang aloof na sila kay Saramaw. Kahit sila, hindi na nila gusto na makatabi si Saramaw. At parang wala nang pumapansin sa kanya. At mga kaibigan, pansinin nyo, nagsalita na si President Marcos. Dati, mga kaibigan, yan si PBBM. Pag dumadating siya from his trip, 'di ba? Meron siyang magsasalita siya, no, para i-report niya kung ano ba yung nangyari sa Germany. 'Di ba, unang-una, mga guys, babati yan, magigreet yan may greetings, no? Dali. Kung mapapansin nyo, noon, sa greetings niya, inuuna niya palagi, Vice President Sara Duterte. Pagkatapos sa kanya, binabanggit yung iba. Dali nga, parinig ko sa inyo para makita nyo, na para meron na talagang lamat, na kahit si President Marcos Jr., parang wala nang gana. Wala na siyang gana dito kay Saramaw, no? Yung na lang yung pinapakita ni President Marcos Jr., parang na lang yung he tried to stay civil, no, dito kay Saramaw, pero wala na yung amor, nawala ang amor, no? Na lang siya ngayon, civil na lang siya, pero wala na yung amor niya kay Sara. The President of the Republic. Ito yung siya, nung paparating siya, mga kaibigan, tingnan nyo yung niya. 'Di ba dati, mga kaibigan, kapag dumadating siya, 'di ba, magigreetings. Ang unang-una niyang ginigreet, mga kaibigan, ay si Sara Duterte. Unang-una niyang minimension yan, si Sara Duterte. Pero ngayon, mga kaibigan, tingnan nyo, Yan. Okay, ito na. Salamat. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., and First Lady Luis Araneta Marcos. Thank you, Secretary Manny Almonte, for your introduction. All of the, please, take your seats. The Cabinet Secretaries present here today, our constant companions as we leave, and mga kaibigan, sandali Pasay City. Diba, usually kasi, mga kaibigan, pag magigreeting siya, inuuna niya palagi si Vice President Sara Duterte. Napansin niyo yung ng camera, si Sara Duterte ang pinakita. Kasi siguro, mga kaibigan, nasanay na yung cameraman na kapag sa arrival ni PBBM at magre-report siya tungkol sa kanyang sa nagawa nung nasa Germany siya, mga kaibigan, usually si Sara Duterte, kung nandyan siya talaga yung inuuna na pasalamatan. So yung cameraman, pinokus kay Sara Duterte. Siguro alam na ng cameraman si Sara ang uunahin. Kaya ipinokus kay Sara. Pero hindi si Sara ang unang binati. Ulitin ko, tingnan niyo, mga kaibigan, observe nyo para makita nyo yung pagkakaiba na wala nang amor si
PBBM. Secretaries present here Wala na today. siyang amor, mga kaibigan, kay Sara. The President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. and First Lady Luis Araneta Marcos. Obserbahan niyo, mga guys. Secretary Manny Bunwan for your introduction. All of the please take your seats. The cabinet secretaries present here today, our constant companions as we leave and arrive. O, di ba? Di ba? Pansin nyo, mga kaibigan. O, tanggalin ko muna. Pansin nyo, yung cameraman, yung sabi ni PBBM, yung secretary daw, constant companion, ipinokos ng cameraman kay Sara. Kasi sanay ang cameraman na ang unang-unang binabati ni PBBM ay si Sara Duterte. Kaya ipinokos niya kay Sara. Pero iba iba ang nangyari. Hindi si Sara Duterte ang unang binanggit. So dito pala, mga kaibigan, kitang-kita na natin na wala nang amor ang ating Pangulo kay Sara Duterte. Siguro, sabi ng Pangulo, andito ka, kapal na mukha mo, nandito ka. Siguro sa isip-isip ng Pangulo natin. Pero mabait ang Pangulo natin, kaya hindi ko pangungunahan, hindi ko pangungunahan kung ano nasa isip niya. Pero kung ako yung Pangulo, kung ako ang Pangulo, mga guys, yun talaga ang aking may isip. Kapal na mukha nito. Pagkatapos umuntang rally para papagsakin ako, andito siya. Diba? O, tuloy ko O. Rubiano and Pasay City Lone District Representative Antonino Calixto, the AFP Chief of Staff, and the service commanders that are here today. O, pinakita si Sara Mao. And of course, Vice President Sara Duterte. Mga kaibigan, siguro si PBBM out of pagiging civil, pagiging professional. Yun na lang ang inisip ni PBBM na kailangan niyang banggitin si Sara Duterte. Regardless of what had happened, no matter how bad the Vice President to the President, no matter what, kahit gaano kasama yung nagawa niya, dapat pa rin banggitin. Yun siguro, mga kaibigan, ang naisip ni PBBM. Kaya kahit papano, binanggit pa rin niya si Sara Duterte. Pero kitang-kita natin dito na wala na talaga siyang amor kay Sara. No? Dahil sa mga pinaggagawa nito. Tuloy natin, Noon to you all. I am pleased to share with you and the Filipino people the results of my yan, mga kaibigan, paanohin natin dito sa pinakadulo. Makikita nyo, awkward talaga, mga kaibigan, Kung nanood kayo nito, mga kaibigan, awkward. Si Sara Mao, siya lang yung nag-iisa doon. Parang wala nang gustong tumabi sa kanya. Parang halos lahat wala na talaga. Parang iniiwasan na siya ng mga cabinet members. And then, mga kaibigan, kung mapapansin nyo, doon sa hulihan, mga kaibigan, yun, si Sara Mao, walang umaano sa kanya. Tapos yun, nilapitan siya ni PBBM, si PBBM, mga kaibigan, napakabuti ng ating Pangulo, Talagang kahit papano, inano siya, naging civil ang Pangulo natin. Chinika siya ni PBBM, di ba? Very civil ang Pangulo natin, mga kaibigan. Napakabuting tao. Pero kung iba pa yan, kung si Rodrigo pa yan, mga kaibigan, anong ginawa ni Rodrigo kay Leni? Di ba? Ginanon niya si Leni, sinibak niya si Leni doon sa task na binigay niya. Sinibak niya si Leni. So, ganyan, mga kaibigan, kabuti ang ating Pangulo. Na kahit na hindi na maganda ang pakiramdam niya kay Sara at wala na siyang amor, pero eto, very civil pa rin siya. Pero mahalata natin kasi doon sa kanyang greetings, usually, laging una si Sara. Pero dito, mga kaibigan, wala na. Hindi na niya inuna. Parang
parang ano lang, parang wala na yung pagiging espesyal ni Sara Duterte. Dati napaka-espesyal talaga nung kanyang gratings, no? Pag tungkol kay BP Sara, meron pang halong yung mga side kung ano ba tawag doon, yung mga side comment na yung mga jokes, may ganun pa. Pero ngayon wala na. As in, parang napipilitan lang talaga siya na banggitin yung Sara Duterte. Napipilitan na lang ang ating Pangulo. Tama yan, dahil hindi bastos ang ating Pangulo, ginawa niyang professional yung kanyang trabaho. Correct po kayo, Juliet Paclivar. Yan, tama po kayo. And Romeo Nolasco, Santa Teresa, dapat nang tanggalin yan sa DepEd. Correct, dapat talagang tanggalin yan. Makapal ang mukha no? Mga kaibigan, sobrang kapal ng mukha niyan. And then, Judy Batan, traidor si Sara Duterte, Bulate. Correct. Carolina de la Cruz, hello Madam Rich, hello din po sa inyo. Manuel Pring Jr., good morning ma'am. Admin at sa mga viewers, good morning din po sa inyo. No? Romeo Nolasco, Santa Teresa. And then Antonio Benosa Jr., promote po natin si Gibo at Martin. Opo, sana nga po tumakbo si Speaker Martin Romualdez, no? Yan talagang iboboto ko, President of the Philippines, no? Si Speaker Martin Romualdez. Good afternoon po, ma'am. Hindi pwede magpresidente si Sara Duterte Bulate kasi bobo siya. She always said no comment. Correct. Tama po kayo. And Merly Bautista, no to Sara Duterte. Tama, no? Evelyn Cao, mas magaling pa si Sandro compared to Sara. Correct. Tama po ang sinabi nyo, no? And then, ito mga kaibigan, meron dito ang DD Sheets, si Robinson sa Matra Lakay. DD Sheet to basher ko to mga guys. Ang sabi niya, dada ka ng dada, lalo ka ng walang utak, alam mo lang manira. Ay, nako. And si Miriam Luciano, wala kasing alam yang si Saramao. Correct? Walang alam si Saramao. Ray